Hello guys, I'm Aljon Burgos. My name is Princess. My name is Yan. I am Keisha po. I'm Kim Silagan. Hi guys, I'm Janjan, one of the co-captain of Squad Up Gen Kids. Ang natutunan ko sa 6 years, hindi po na ako. One year. Ay ang ewan ko kung natutunan ko siya. Pero lang, sa Squad Up, dito nalabas yung confident ko. Dito mas na-improve yung sarili ko. Ang natutunan ko po sa journey namin within the 6 years is iba pa yung dancer sa whole. Nakita ko to is yung natutunan ko is kung paano makihalubilo, ganun, and paano makipagkailala sa iba't ibang tao, syempre as a dancers. Like for example, pag magko-compete kami sa iba't ibang lugar, like for example sa Manila, syempre hindi pa rin mawawala yung pakipaghalubilo. Which is like parang dun pa more na practice yung pagpapakilala ko sa mga tao at pagkakaalam po kung basta yun. Dati po nung trainees po ako, super mahiyain po ako. Kahit saan man po kami pupunta, kahit ano po, tawag dito, pagbibili lang po sa McDo, di ko din po kaya. Tapos habang tumatagal po, sila Kuya Sanjo po, tinutulungan po ako maging confident. And naman po nila ako, tawag dito, tutulungan po nila ako maging confident at i-boost yung talent, ay ilabas po ang talent ko. Yun lang po. Siguro yung dapat naiintindihan nyo yung bawat isa, hindi lang pagdating sa pagsasayaw. Kumbaga, connection ba, hindi lang habang nasayaw, kundi sa pang-araw-araw, syempre lagi kayong kakasama sa training. And lalo na sa mga bago kong nakasalumuha, hindi lang sa mga trainees, kundi sa mga tao, natutunan kong maging confident, mag-open, and sumagot na serious questions. Yan. Siguro po, sa buong kalambuhay ko po sa pagsasayaw po, ang isa sa mga bagay na natutunan ko sa pagsasayaw ko po ay matuto pong wag maging judgmental sa isang tao. Kasi na-realize ko na yung pagkakakala ko sa isang tao na masama, na ganito, ganyan siya. Nung nakilala ko na yung tao, hindi pala siya ganun tao. So parang, ayun, wag natin pagbasehan kung ano yung mga naririnig natin or mga nalalaman natin sa ibang tao na ganun ang isipin natin sa isang tao. Yan. Natutunan ko po kung paano makipaghalubilo ng mas maayos compare po sa mga Natutunan ko po kung paano po makipaghalubilo ng mas maayos, and yung band po nila, doon po ako natutuwa kasi naninibago po ako na ganun po pala dito. Siguro for me, yung pinaka natutunan ko talaga is yung pakikipagkapwa-tao. Kasi, as a dancer, kailangan natin ng respect sa isa't isa. Pero, hindi naman natin nakukuha yung respect na yun kung hindi natin i-respect yung sarili natin. At yung kapwa natin individually, hindi lang dahil dancer sila. Sa loob ng ilang taon ko sa Squad Up Gen Kids, natutunan ko na yung pamilya pala is hindi lang siya basta sa kadugo na nababase, no? Parang yung pamilya kasi para sa akin na nagiging sandigan ko siya through lalo na sa mga pagkapag may problem ako, ganyan. And yun, isa yung Squad Up Gen Kids sa isang pamilya na tinuturing ko talaga, kahit hindi ko sila kadugo. And yun, pakikipagkapwa tao. Oo, may moment na gano'n, lalo na nung trainees pa lang ako. Kasi that time, parang feel ko sa sarili ko na hindi ko kayang lumebel sa mga galawan nila. Especially nung time nang naglinis kami nung WOD. Kasi that time, ang naglilinis sa akin is 14 years old.
tapos ako ay 18 na. Siya parang sa isip-isip ko, kaya ko ba to? 18 na nga ako, tapos itong nagtuturo sa akin, 14. Tapos ayun, parang sa isip-isip ko kung kakayanin ko ba, kasi nga sa edad ko to, ganun pa rin yung galaw ko. Sila nga na 14 years old pa lang ang lalakas na. Kaya yun, parang may doubt sa sarili ko na hindi ko kaya. Pero ang isip ko lang nun is mag-grow talaga. Kaya pinanindigan ko yung decision ko na mag-stay dito sa Squad of Gen Kids. And then, nagkaroon naman ng progress. Okay. At first, meron akong na-feel nung, syempre, as a trainees pa lang, kasi nga, sa mahihain tao, di talaga ako mostly nag-approach sa mga tao. Pero, habang tumatagal, mas lalo kong naintindihan or mas naaral ko pa na hindi basta-basta tao ang mismo lalapit sa'yo. Syempre, kailangan mo rin mag-approach ng sarili mo para lahat kayo mag-adjust, hindi lang isang tao. Dati po, nale-left out po ako and feel ko lang, dati po kasi, as in super ko lang po, sensitive ko po. Tawag dito, lagi po ako nale-left out po and hindi po ako lumalapit sa kanila po. As in, hindi po ako pala approach dati kasi pumayain nga po ako. Tas, kinausap po nila ako na kung nale-left out po ba ako, ganito, ganyan. At sinabi ko po yung totoo na nale-left out po ako. And napansin ko lang po sa sarili ko. Kaya po ako nale-left out po dahil hindi po ako marunong mag-approach po. And ang gusto ko po kasi dati na ako lang po yung dapat ina-approachan. Yun lang po. Yung time na yon is ako lang yung hindi makakapag international that time. Kasi wala ako sa line. Tapos, parang nafe-feel ko na nale-left out ako. Tapos ako lang yung wala nun sa GC. Tapos, akala ko yun na yung parang nawawala na ako ng gana. And, buti na lang, nandyan sila kay Angge, si Ari. Yun lang. Ay, nung lang, yung time na parang nag-away ata or basta parang nag-away kami. Tapos, parang di ko na na-feel sarili. Parang nag-away kami ng isang eka, tapos parang competition siya, tapos ang tawag doon yung ayun, parang na-feel ko na nale-left out na ako. Tapos pero tawag doon, kinausap ko lang si Sanju. Tapos ayun, naging okay naman. Siguro po ngayong nagtitrainees po ako, may mga times po na napanghihinaan po ako ng loob dahil ayun nga po, absent ako. And ayun, nahirapan din po akong makipagsabay. Pero ngayon naman po, sa tulong po ng mga co-captains, mga ka-member, mga members po ng Squad Up, binibigyan po nila ako ng lakas tsaka gabay po para ipagpatuloy po yung pagsasayaw ko and pagpatuloy ko po yung passion ko po sa pagsasayaw. Siguro po yun po yung time na nagsisend pa lang po kami ng video through chat po. Para pong sabi ko, kasi kinakabahan po ako nung time na yon. Sabi ko, matatanggap ba ako? Kasi napifeel ko na parang baka hindi talaga to para sa akin. Kasi ang dami po nung parang sumasabay na problema that time. Kaya, ayun po, yun ang naman. Syempre naman meron. Actually lahat naman sila, pero syempre meron talagang isa. Si Kuya Carl. Kasi nun, actually nito lang yun Nito lang siya nangyari. Talagang parang sa isip-isip ko, parang sobrang dami ng problemang dumarating sa akin, ganyan. Tapos si Kuya Carl lang nakakaalam ng lahat ng may problem ako, ganyan. Tapos ayun, nag-open up ako kay Kuya Carl na, Kuya Carl, kaya ko pa ba? Mag-stay pa ba ako sa grupo, ganyan. Siguro kung hindi ko nakausap si Kuya Carl, wala na ako ngayon dito sa group. Yes, of course. Yung pangalan to is si Kuya Carl. Siya yung
tao na naging sandalan ko noong time na wala ako kasi may mga times na nagsasabi ako sa kanya, minsan sa chat, minsan naman sa personal, pero mostly sa personal. Tapos yung mga sinasabi niya yun is sobrang nakakatulong sa akin kasi super matured niya when it comes sa mga payo, ganun. Kumbaga, alam niya yung gagawin mo, which is doon na-uplift ako sa kung saan time na pasok na ako, which is super thankful talaga kay Kuya Carl kasi grabe yung mga binigay niyang payo sa akin and ayun, mas nag-improve ako lalo. Hindi. Si Ate Andy po, ano po, ino-open ko po sa kanya po yung mga problems po na nangyayari po sa life ko po ngayon at sinasabi ko po sa kanya na kung parang pinapaalis na po ako nila mama, ganito ganyan, dahil nga po sa ganito ganyan. Binibigyan po ako ng suggestion po ni Ate Andy po para po gawin po itong bagay na po to, para po maiwasan po na umalis po ako sa grupo. Yun lang po. Meron. Yung nagtatanong. Wow. Thankful lang ako kay Ari kasi nandito ako sa squad up. Kaya yung first group ko, yun lang. Yung tao na yun si Sanjo. Kasi, tawag doon. Siya lang yung tao na, napag-open ako ng, personal problem ko. Yan. Nabibigyan niya naman niya ako ng, advice na sobrang nakatulong sa akin. Pwede po bang umalis na pong ano po, si Josh po, nakasama ko po sa trainees po. Sa totoo lang po, may mga times po talaga na napanghinaan po ako ng loob na gusto ko na mag-quit. Yun, parang pupasok na po sa isip ko na hindi ko na kaya, ganun. Pero ayun nga po, parang si Josh naging sandalan ko kasi binibigyan niya ako ng comforting words na nakatulong sa akin na magpatuloy dito sa grupo. Yun po. Kung babalikan ko yung araw na yun na papangunahan ko yung sarili ko na, yung emosyon ko na mag-quit sa grupo, siguro iiyak ko na magsisisi talaga ako. Kasi, sa ngayon kasi yung nararamdaman ko parang thankful ako na hindi ko siya tinuloy, na hindi ko tinuloy yung pag-quit kong yun. Kasi kung that time nag-quit ako, kaya sa isip-isip ko kung nasaan ako ngayon, anong ginagawa ko, tuwing gabi, anong ginagawa ko, nasa bahay ba ako, kasi nasanay na ako every evening na may nakakasama na sasayaw, ganyan. Kaya yun, siguro sobrang magsisisi ako kung dumating man sa point na tinuloy ko yung decision kong yun. Yung sasabihin ko is lumaban ka kasi grabe talaga yung attachment na nakuha ko sa squad up simula nung trainees pa lang ako kasi like nung trainees pa lang ako, di nila sa akin pinamukha na trainees lang ako. And kumbaga, same treatment lang yung binibigay nila sa akin. Like for example, sila Sanjo, di ba leader siya? Kumbaga, yung leader niya, pinapantay niya lang as a member, like parang walang naiiba sa amin. Ganun yung mas kaya ang lagi kong sinasabi minsan pag naiyak ko, lumaban ka kasi ganito, mahal mo yung grupo, ganyan, napamahal ka na, which is mahal na mahal mo talaga at di ko pwedeng sukuan. Ayun lang. Muntik na po ako umalis po dahil po, akala ko po na hindi ko po kakayanin. Kasi dati po, habang nagtuturo po sila, pag nagtuturo po sila, Kuya Sanjo po na mga koryo po nila, di ko po nakuha po agad. Dahil po iniisip ko yung next step po, gato ganyan. Tas, ngayon po, kaya ko naman na po, na nakakahabol na po ako, gato ganyan po. Gusto ko lang po sabihin sa sarili ko na kahit gano'n man yan kahirap, kaya mo yan, basta i-push mo po. Siguro yung time na ako na lang yung hindi official. Tapos, sabi ko, parang sayang naman lahat ng trainings kung bibitaw na lang ako ng ganun lang. 6 months yung training ko. Siguro, keep pushing yourself. And siguro, may struggles talaga pagdating sa proseso, pero magiging successful naman tayo kapag pinipilit natin lahat. Yun lang. Sa akin, sa mga umalis, naintindihan ko naman sila kasi meron naman silang mga valid reason. Meron lang talaga mga tao na talagang naka-affect sa akin. Siyempre, lalo yung mga naging kaklose, wala sa mga eka, sa mga lalaki.
Tapos, syempre, meron din naman mga tao talaga na kailangan mawala para mag-grow yung grupo. And ayun, siguro sa mga taong yun na sabihin na natin naging sabihin natin bigat ng grupo that time. Siguro thankful ako kasi kung ano man yung decision nyo that time, mas naging magaan kami ngayon. And yun sa mga tao naman na umalis na alam naman naming mahal na mahal nila yung grupo, ganyan. Bukas pa rin naman yung puso ko sa kanila at saka hindi pa rin naman nawawala yung pakikipagkaibigan sa kanila. And ayun, may connection pa rin naman doon sa mga taong yan. And yung realization ko na siguro may mga tao talaga na aalis para sa growth ng isang bagay or isang grupo. Tapos may mga tao din talaga mag-i-stay para ipaglaban yung grupo. Ayun. Siyempre, nung una kong naging reaction is malungkot. At the same times, wala, nalungkot. Kasi nga, like, may umaalis, gano'n. Siyempre, katulad ng sabi ko ganina, na-attach na ako sa mga tao. Siyempre, yung mga memories pa rin, siyempre, nandoon. Ayun, siyempre, na-realize ko nung una, siyempre, nag-guard ako kasi, grabe naman. Ay, kasi, parang hindi. Kasi, siyempre, like, di ko alam na magagawa nila sa atin yon. Kasi nga, like, siyempre, una, pamilya tayo dito tapos bilang malalaman mo, ganyan. Tapos, ayun, na-realize ko na talaga, hindi ka talaga pwede basta-basta magtiwala sa isang tao kasi may mga times talaga na pwede ka niya lang i-betray. Yun lang. Dati po naman dito pa po yung mga tao po na hindi po okay po sa grupo. Napapansin ko po na habang dito po sila sa grupo po, may nagiging problems po na ganito, ganyan. At nung wala na po sila ngayon, parang nabawasan po yung mga problema po na ganun. Tas nabawasan po yung mga mabibigat po na bagay na nangyari po sa grupo dati at yung mga negative po na laging nakukuha po ng grupo. Yun lang po. Actually, di naman sila importante. Dati talaga, marami akong nasasabi, pero iniisip ko naman yun. Pero ngayon, hindi naman sila magiging dahilan ng pagbagsak ng Squad of Jenkins. Yun lang. Nung umalis na yung mga ibang mga member, parang nalungkot ako kasi parang paunti na kami ng paunti. Kala ko nga magtutuloy-tuloy na siya. Buti nga naputol yung na yun. And yung naano lang ako kasi nung unang dating namin dito, nasanay kami ng madami squad up. Tapos nung nagsimula na nagsialisan yung iba, una nalungkot talaga ako kasi parang naninibago ako paggawa ng ang onti namin. Tapos parang sa'yo nalulungkot ako. Pero na-realize ko na di naman pala porket onti kami, di kami di mawawala yung hindi porket onti kami, titigil na yung squad up. And yun lang. Siguro po, ang personal realization ko po is may mga tao talagang ganun parang di mo talaga maiiwasang may makilalang ganun tao na may maninira sa'yo, may maninira sa grupo. So, ipagpasa Diyos na lang natin and pagdasal na lang din natin na sana maging okay sila sa magiging journey nila. Kasi, syempre, naging part din naman din sila ng grupo and also, may mga memories din na nabuo kayong magkakasama. So, ayun, wini-wish ko na lang na maging okay sila sa journey nila. Yun po. Luha po ng pasasalamat kasi sobrang saya po para sa akin na maging trainees po ng Squad Up. Kasi since grade 8 pa lang po ako, parang nag-look up na po ako sa Squad Up. Kaso nga po natatakot po akong mag-join kasi sabi ko baka hindi ko po kayanin. Siguro ano ba? Sige, sa na lang, sa luha na lang ng pasasalamat. Sa luha ng pasasalamat kasi every time na kahit sobrang liit na bagay, na-appreciate talaga ng grupo. Tsaka kahit sabihin natin minsan konti, minsan madami, tapos minsan hindi sapat, minsan lang, sakto lang, pero na-appreciate talaga ng grupo kung ano man yung dumadating sa amin. Tapos, hindi ko kasi masabi na na luha ng galit. Kasi
dumadating naman talaga sa point na, alam mo yun, hindi kayo magkakaunawaan ng mga ibang member, ibang tao, ganyan. Kaya yun, siguro, tinanggap na lang namin yun as, as a professional na, ayun, magpapa-apekto, ganyan. Ayun na nga, since lumalaki na rin yung mga dating bata dito sa grupo, nagkakaroon na ng sarili naming mga desisyon, utak, ganyan. Kaya yun, parang mas nagiging thankful na lang kami sa mga nangyayari. And tinitake as lesson na lang namin yung mga ganong bagay. Luha ng pasasalamat. Kasi grabe yung binigay ng squad up sa buhay ko. Like, oh my God, ganun. Like, grabe! Basta grabe siya kasi like, alam mo nung hindi ako sumasayaw, nung una, nung grade 11 ako, ba't kayo tumatawa? Hindi ka... Grabe yung bigay nila sa akin, like, sobrang saya kasi nung grade 11 ako, una, natatakot akong mag-join sa squad up kasi like, madami akong thoughts sa sarili ko na, wala, what if hindi ako mag-ano dito, ganyan, hindi ako mag-excel, what if hindi ako makasabay, ganun, hanggang sa, syempre, ayun, nag-audition ako, tinry ko. Nung una, hindi maganda yung audition ko, pero at least, hinay pa rin nila ako as usual, which is I'm so grateful. Tapos hanggang sa naging trainees na ako, syempre, may mga process na ilang months kayo mag-training para maging official member. Hanggang sa official member na ako, kumbaga, syempre, doon na kayong attachment. So, parang sobrang sayaw. Kasi dati, nung hindi ako sumasayaw or di ko pa kasama yung squad up, sobrang lungkot na ng bahay tuloy. Sobrang lungkot na. Sobrang lungkot na ng ano. Teka lang, parang sobrang lungkot na ng buhay ko. Kasi that time, nung hindi pa ako sumasayaw, ang hobbies ko lang talaga dati, or laging ginagawa that time, nung lang nakatulala lang ako, nagsa-cellphone, palaging nakahiga. Like, parang walang buhay. Tapos, nung sumali na ako sa squad up, grabe yung binago niya sa akin. Kasi from tamad na hindi kumikilos hanggang sa kumikilos ako ng kusa. Like, parang nagkaroon ako ng bagay na mas nakaka-help sa akin. Tapos ayun, so grabe yung pinagkaiba nila nung hindi pa ako sumasali, sa sumali na ako. So, I'm very grateful talaga. Kaya sobrang saya ko nung nakilala ko or sumali ako ng squad up. Ayun lang. Luha po ng pasasalamat po. Dahil po, nagtulong-tulungan po kami kahit mahirap na po. At kinaya pa po namin, tapos binigay pa po ni Lord sa amin kasi alam po ni Lord na kaya po namin iabot po yung pangarap po namin kahit sari-sarili lang po namin. Yun lang po. Siguro luha ng pasasalamat. Kasi dati, syempre, nasa proseso din ako. Sa feel ko, hindi ako enough para sa grupo. Pero parang tinulungan nila ako na mag-improve pa. Luha ng pasasalamat. Kasi sobrang dami kong na-experience dito sa squad up na hindi ko na-experience sa sa iba kong sa mga tawag doon, sa labas ng buhay ko. Tapos dami kong first time na na-experience sa squad up na basta madami yung first na yan. Ngayon po, luha po ng pasasalamat po. Kasi po, malaking opportunity po yung naibigay sa akin dahil, ayun nga po, malaking competition po yung sasalihan ko unang Saba ko po. And pangarap ko po talagang makasama sa inyo dito sa Squad of Gen Kids. Mula pagkabata pa lang, iniidolo ko na tong grupong to. And hindi ako nagsisisi na nag-audition ako dito sa grupong to kasi alam kong may patutunguhan tong ginagawa ko and alam kong matutuwa at sasaya yung journey ko dito sa grupo. Yun po. Naisipan ko talagang bumigay. Hindi bumigay na baklo siya. Parang Yung parang pinakaayaw ko kaya gusto ko sa pag-asayaw. Tapos, nung bumalik ako dito, Henry, ano ka na naman? Kulang-kulang na naman. Hindi ako yung galaw Ano, kulang, kumbaga bitin.